May mga nakalap daw na dokumento at video recordings ng NBI kaugnay sa umunoy pagbabanta noon ni Vice President Sara Duterte sa buhay ng Pangulo. Ayon po sa NBI, ipipresenta nila ang mga ito sa impeachment hearing ng Kamara sa Miyerkules. Nakatutok si Jonathan Andal. May kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta at si Martin Romualdez. No joke. Dito sa sentro ang ikatlong impeachment hearing laban kay Vice President Sara Duterte sa April 29 sa Kamara. Sasalang dyan si National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag at ipipresenta ang resulta, mga dokumento at video recordings na nakalap nila ng imbestigahan ng bantang yan ni Duterte. Alam namin na meron talagang kinausap but we want to find out who is that person. It's a continuing investigation. Hinahanap pa rin natin what we know. Ito sabihin namin, sa findings namin, that is something na ginawa niya, not spur of the moment na parang sasabihin na ano lang siya, metaphor lang siya, hyperbole lang. That is planned, actually. Dahil dyan, mas naging alerto ang mga otoridad sa mga banta. May tinutugis nga raw sila ngayong lalaking nag-comment sa isang live video ng RTVM. Meron po the other day, habang naka-live yung event, nagsasalita si Presidente, nag-post ng COVID doon, nabarilin na yan. Once we get him, charges will be filed. Sabi ng NBI, submitted for resolution na ang sinampa nila sa DOJ noong 2025 na reklamong grave threats at inciting to sedition laban sa bise. Nauna nang sinabi ng bise na maliciously taken out of context ang kanyang mga pahayag. Gate pa niya noon, walang ebidensya na magpapatunay na may ginawa siyang inciting to sedition at grave threat. Si Congressman Joel Chua, miyembro ng House Justice Committee, may nakikitang dalawang grounds ng impeachment sa umunay pagbabanta ng bise sa Pangulo, culpable violation of the Constitution at betrayal of public trust. Kung tuluyan anyang makonvict sa impeachment si Duterte, dalawa ang magiging parusa, matatanggal ito sa pwesto at hindi napapayagan pang makahawak ng posisyon sa gobyerno. Pero tinanong si Chua, paano kung mag-resign ang bise bago matapos ang buong proseso ng impeachment? Hindi po mag-aabsuelto sa kanya sa pananagutan dahil meron po rin nakaumang sa kanyang kaso sa ating Office of the Ombudsman. Pero once na siya po ay nag-resign, gugulong na po ang batas. Sinagot din ni Chua ang pag-question ng abogado ni Duterte na si Attorney Michael Poa kung bakit isinasama pa sa impeachment hearing ang SALE ni Duterte noong 2007 kung kailan hindi pa siya vice-presidente. Kasi ill-gotten wealth So, siyempre, titignan po ninyo yung history. From the time na siya po ay unang naging public official, magkakano ba yung kanyang dineclare na ari-arian? Sabi ni Chua sa April 29, kapag natapos ng sumalang ang NBI at wala ng miyembro ng Justice Committee na magtatanong, pwede na rin nilang pagbotohan kung may probable cause ba ang impeachment complaint laban kay Duterte. Jonathan Andal, Nakatutok, 24 Oras.